walang pinakamagandang kamatayan kundi ang shahid. Alam mo 'yun. So bakit ka matatakot? Ikaw nagtuturo ka, nagdadawa ka, nagko-Quran ka, nag-aano ka, nag-religious ka, nag-umrah ka, nag-ano ka na, lahat-lahat ginawa mo na, all in the name of Allah. Pinabayad mo sarili mo, ang buhay mo kay Allah. Buhay ka na talagang naaayon sa tamang paraan. So sabi nga sa Siratul Mustaqim, ha? So wala ka dapat ikatakot. Kung ano man mangyari sa buhay, pamilya mo, sa magulang mo, sa mga kapatid mo, lahat yan kagustuhan ni Allah. Kanya-kanya tayo. Kaya nga on the day of judgment, nag-iisa ka. Wala kang nanay, wala kang tatay, wala kang kapatid, wala kang mag-anak, wala kang lawyer, wala kang kaibigan, nag-iisa ka lang. Kung paano tayo, noon, ganyan, talagang buhay natin. Pagsubok lang ito. Tandaan mo ito, nangyayaring ito, lahat sa buhay natin, pagsubok lang yan. Dahil sinusubukan tayo ni Allah, walang katapusan ng pagsubok, walang katapusan problema, patong-patong one over the other. Kung magsaber ka, magdasal ka, at paubahin mo lahat kay Allah, magiging successful ka. Pero kung ikay wala kang dasal, wala kang basa ng Quran, wala kang alam tungkol sa din, kahit namamatay ka, kahit sa cover mo, pag tinanong ka ng mungkar and nakir doon, sa ilalim ng cover mo, anong sasagot mo? Wala kang alam sa religion, sabi sa sinong Rab mo, sinong God mo. Sasabihin mo, parang ganyan, parang ganon. Nakalimutan ko, narinig ko dati. O, sinong Rasul mo? Hindi ko rin alam, parang napag-aral ko. Mga parang habal-habal ba? Walang alam eh. O, saan sila pupunta? Sa impyerno. Pero kung ikaw katulad mo, alam mo anong isasagot mo. Pag sinong Rab mo, sinong Rasul mo, anong din mo. Siyempre, alam mo isasagot lahat. So sure, kasi mukmin ka, madasalin ka. Kaya wag ka na mag-expect sa buhay. Kahit kapatid mo, kahit ano mo, at the end of the day, the day of the judgment, wala ka nang pakialam sa lahat. Sarili mo lang intindihin mo. Ganyan lang ang buhay, Ibrahim. Ganyan lang ang buhay. Pag ayaw. Pag gusto magdasal. Pag ayaw magdasal, bahala sila. Pero dapat intindihin natin, alamin natin na tayo bakit tayo pinanak lang ni Allah. Sa isang lang tayo, isang layunin lang ni Allah. Ay para lang sambahin si Allah. Sambahin lang siya. Yun lang. Dahil at the end, pag namatay tayo, nanggaling tayo sa Kanya at babalik tayo sa Kanya. Ganyan lang ang buhay, Ibrahim. Ganyan lang. So, ikaw, kung saan ka pupunta. Alam mo yung mga hindi nagdadasal. Nagdadawa ka, nagtuturo ka sa din. Marami kang alam sa religion. Ganyan lang. Huwag ka mag-worry. Pag ikaw nasa Siratul Mustaqim ka at ikaw mukmin, huwag kang matakot. Andiyan si Allah. Siya ang bahala lahat. Basta tawakul Allah ka lang. Allah yusturna ala yamina. Ya Rabbil Alamin. Hindi ka matakot, matulog ka na mahimbing. Sa Pilipinas, wala silang alam. Pabayaan mo yung mga alam mo, wala kang mapapalasa dyan. Mapapaaway ka lang, mapapaano ka lang. Mahirap silang anuhin. Mahirap. Pag alam mo, sa totoo, alam mo, kahit ayaw nila, kahit gusto nila, ikaw, kahit ayaw mo, kahit gusto mo, kung sino lang gusto ni Allah na mag-Muslim, yun lang magmu-Muslim. Lahat kagustuhan ni Allah. Dahil wala nakakabasa ng puso natin, kung magiging ano tayo, maliban lang si Allah. Alam niya, ito masama, ito kahit anong gawin mo, di magdadasal yan. Alam mo, ito masama, ito ganyan. Wala talaga. Si Allah lang nakakaalam ng puso natin. Kahit nang gaano mo kagusto, maging Muslim ang isang tao, pag ayaw ni Allah, hindi siya magiging Muslim. Tandaan mo, hindi mangyayari yan. Lahat ng bagay kailangan mangyari sa kagustuhan lang ni Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wala kami dito talaga. Tanggap na namin ito eh. Kung makalabas kami. Kung di kami makalabas, hindi kami makalabas. Lahat naman yung kagustuhan nga ni Allah, sabi ko sa kayo. Kung mag-ceasefire, no? Pag wala, anong gagawin namin? At least mamamatay kami shahid dito. Kami mga Muslim, mga Muslima dito, umma ng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag namatay dito, alam namin shahid kami. Dahil etong Holy Land ito, Ard Arribat dito, ay kahit na sinong mamatay dito sa lupain na ito, ay shahid, is martyr. So, walang pinaka-the best na kamatayan, kundi ang maging martyr ka. It's an honor to die as a martyr. And everybody's looking forward to die as a martyr. Kahit yung mga tangke na yan, mga eroplano na yan, isipin mo ano na lang itong
country na ito, itong Gaza ito, napakaliit. Kung titingnan mo sa mapa, halos hindi mo siya makita. Maliit lang siya. Pero buong mundo nagkakagulo. At ang Israel na isang mightiest na parang country na very mighty, lahat ng armaments, lahat ng tangke, lahat ng aeroplano, lahat ng latest na modern pagdating sa panggera, meron sila. Kailangan niya pang humingi ng tulong sa Amerika. Para padalhan siya ng mga warship, padalhan siya ng mga Black Hawk helicopter, mga helicopter, mga iba pang klase ng helicopter na pandigma, kailangan pa ng mga warship, kailangan pa ng mga latest na mga tanks, latest na mga bomba, latest na mga phosphoric acid, mga gamitan pa kami ng mga chemical warfare dito. Bakit? Ang litlit ng Gaza. Ano ba tong Gaza na ito? Puro mostly civilians, women, mga innocent people lang kami dito. Wala kaming armas, wala kaming baril, wala kaming panlaban. Tao lang ito. It's a very big population dito, very harmless people. At ang kalaban nila, ano lang Hamas, kung i-compare mo, very primitive. Parang katulad ng mga NPA dyan ng mga walang kalaban-laban. Ganyan lang. Kailangan pa humingi ka pa ng tulong. Ang Israel, pagkalaki-laki, well-known in the world, mightiest pagdating sa military. Kailangan hihingi ka pa ng tulong sa Amerika? Ano, akala mo, kalaban mo Russia? O kalaban mo ay Iran? O kalaban mo ay malalaking bansa? Kakapurot lang itong, pagkalit-lit lang itong, parang lang itong Metro Manila. Maliit pa sa Metro Manila. Itong Gaza, kalahati lang siguro ng Metro Manila to. Baka wala pa, baka 1/3 lang Metro Manila. Pero buong mundo, kita mo, nagkakagulo tungkol dito sa Gaza. Lahat buong mundo nagrarally. Buong mundo lahat nagagalit sa Israel. Dahil nakikita nila. Kasi ang Israel, nilabag nila lahat ng international law. Lahat ng mga band ng mga armaments, mga ginagamit ng mga panggera, mga eroplano, mga tangke, mga lahat ginamit na nila dito sa amin. Ginawa nila kami sample dito sa Gaza. Pinasabog na pasabog dito, lahat na. Ano pa? Bawal pasabugin ng mga school kasi mostly ng mga evacuees. Diyan sila nagpupunta, diyan sila nila. Walang hindi sila ginawa dito. Puro mga war criminal sila. Lahat, wala. Lahat yung kagagawa ng Amerika. Lahat ang nangyayari dito dahil sa mga demonic, mga satanic, mga na yan, ng mga Zionist, ng mga Israeli na yan. Ito na kasi, ito na, dyan na nila. Ito ng heaven nila. Akala nila ito ng paradise nila sa buhay nila. Hindi nila alam, merong impyerno at merong paradise, may heaven. Hindi nila alam ganyan. Akala nila ito lang ang buhay. Yan ang paniniwala nila. Pero ang mga Muslim hindi. Matatapang ang Muslim. Kasi bakit? Ang paniniwala, ang kapit nila kay Allah, ganyan na lang. Yung tinatawag na iman. Ang iman ng mga tao dito, mga Muslim dito, napakalaki. Ganyan na lang ang pagtiwala nila kay Allah, natutulungan sila. At pag alam nilang namatay sila dire-diretso sa paraiso, sa heaven. So bakit matatakot yung mga tao dito mamatay? Mga tao dito, binomba ng bahay nila, sabi nila, alhamdulillah. Namatay yung pamilya nila, 13, 14, 12, praise be God. The next day, normal life, back to normal. Parang walang nangyari. Dahil nga, sa paniniwala, dahil ang Islam, dapat maintindihan, ano ba ang Islam? Islam is the rule, it is the complete yan Wala ka nang kahit anong itanong mo, ang Islam may sagot niya. Lahat. So, alhamdulillah. Ako masaya ako naging Muslim ako. Napakasaya, the best thing, pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ang naging Muslim ako. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ayun lang, Ibrahim. Hirap pa rin yan kung hindi sila nakakapag-aral, kung hindi sila nakakaintindi ng Islam. At least kahit papano, sa nangyari na ito, sa nangyari sa buong mundo, dapat magtaka sila. Bakit ganyan ang mga Muslim? Bakit buong mundo nagrarally sa buong mundo? Ang buong mundo nagrarally para sa mga Muslim. Bakit? Anong meron sa Islam? Anong meron sa Muslim? Dapat yun lang
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha? Siya lang ang tinira. Buong mundo nagagalit, buong mundo nagwawala talaga. Pero pag tinira nila si Jesus o tinira nila yung Papa, walang nagwawala, walang nagagalit. Ha? Hindi katulad pag Muslim ang tinira mo, kalaban mo buong mundo. Subhanallah. Yan ang hindi maintindihan ng mga tao. Bakit ganyan ang Muslim? Bakit ganyan ang Islam? Yan ang difference. Alhamdulillah. Alam mo, marami tayong pag-uusapan, Ibrahim, sa totoo lang. Ako pagdating sa din, napakarami kong alam. Kaya lang wala tayong masyadong time para mag-usap dahil kasi ang aking cellphone limited din ang aking battery. No, dahil kasi dito naghahanap kami, punta kami sa malayo, kung saan pa kami magkabit, kung saan lang yung merong generator, makikisaksak, kami, charge kami ng cellphone namin. Ayun, pag may charge, saka lang kami nakakatawag-tawag. Pero pag wala kami charge, wala, maghanap kami kung saan-saan. Dahil wala nga fuel dito. Walang fuel, wala lahat. Ultimong tinapay, pahirapan, pumila ka ng 8 hours, 10 hours para makakuha ka lang ng konting tinapay. Yung mga eskwelahan dito, alam mo kinakain nila, Ibrahim? Puro lang mga hindi, mas masarap pa nga yung lugaw eh. Eto para lang ginawa lang soup na hindi mo malaman kung anong pinaghalo-halo doon. Meron lang maipanlaman sa loob ng tiyan. Yung ibang tao kumakain lang na parang mga biskwit lang na kung anong klaseng biskwit, at saka tsaa. Pagkain na nila sa buong araw yun. Ako nagsasabi pa ako, alhamdulillah, thanks to God. Kahit pa paano nakakakain kami. Nabubuhay pa kami. Nakita pa namin ang next day. Ganyan ang buhay dito, Ibrahim. Ganyan lang talaga. At the end, mamamatay ka rin naman. Lahat tayo mamamatay, lahat tayo babalik kay Allah. Wala nang pinaka-the best, mamatay ka as shahid at babalik ka kay Allah. Pinakamagandang kamatayan yan. Alhamdulillah. Kung alam lang ng tao kung gaano kaganda pag namatay kang shahid. Mo, at sabihin ko sa Ibrahim, maktub min Allah. Kahit gustuhin mo man, kung ayaw ni Allah, walang mangyayari. Hindi ginusto ni Allah. Baka lang may masamang mangyari. Dahil mahal na mahal ka ni Allah. Mahal ni Allah ang mga Muslim umma niya. Hindi niya papabayaan na masaktan ka ng loob o may mangyari sa hindi maganda pag pumunta ka rito. Kaya mas mabuti nandiyan ka na. Andiyan ka na, mas maganda pa sa'yo. Dahil hindi gusto. May mga bagay minsan na gusto mo. Gusto mo, love na love mo. Pero hindi mo makuha. Gusto mo siya. Pero ayaw ni Allah, wala kang magagawa. Pero may mga bagay naman na ayaw mo. Ayaw mo talaga, kanday mo. Pero yung pala maganda siya sa'yo. Isipin mo lang yan, para yung pala isipan sa'yo. Ganyan si Allah. Kasi siya nakakaalam. Hindi natin alam. He is the seer. Sabi niya, siya nakakakita lahat. Siya nakakaalam lahat. So, kung anong gusto niya, yun na masusunod. Hindi natin alam kung anong wisdom behind it, pero yung pala yung mas maganda. At the end, pasalamat pa tayo kay Allah. Dahil ginawa niya sa atin, yung pala at yung pala mas mabuti para sa Alhamdulillah.